Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it. Hindi, tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. So, tingnan natin ngayon kung anong mga energy, anong mga signs ang ating mababatid or mga gabay at aral sa buhay pag-ibig. Spirit guys, send me messages. Anong aral sa buhay, pag-ibig ang nais niyo iparating sa amin, mga gabay, upang sa ganun ay magkaroon ng isang harmonious relationship. Is it about their person? Is it about the new person coming into their life? Spirit guides, send me messages. Knight of Swords, Three of Cups, Four of Wands, Ten of Cups, Moon, Ace of Swords, Star, Ten of Wands, Queen of Wands, Knight of Cups, Knight of Wands, Queen of Swords, Two of Cups, and Page of Pentacles. Maganda naman ang energy ng spread ng mga cards. So, pinapakita lang dito, Ten of Wands. No, maaring nagdaan kasi isang napakabigat ng relasyon. Yung Ten of Wands dito ay nagpapahayag na sobrang, parang napaka too much burden na for you to carry kung ano man yung relationship mo. Maybe it's happening now, or maybe it's happening before. No, yung sobrang pasakit, bigat ng kalooban, ng damdamin, ng kaisipan, ang iyong dinadala sa inyong relasyon. Kasi dito yung moon. So, ibig sabihin yan, marami talagang tinatagong katotohanan sa iyo yung person mo. O doon sa relasyon na yon, hindi nagiging open yung person mo sa iyo. Ikaw lang. So, one-sided lang. Marami ka pang hindi nalalaman sa person na yon. Ang maganda dito kasi, you cut off that person into your life. Masyadong masyado siyang mahiwaga Hindi siya nagiging totoo sa'yo. Marami nakatagong, sabihin natin, yung sa pagkatao niya, marami kang hindi nalalaman. So, minabuti mo na lang cut off that person. Nalis mo na siya sa buhay mo. Dumating din point dito na nag-focus ka dun sa sarili mo. No, so that you become more attractive. Kasi ganyan yan Minsan hindi mo dapat mag-focus. Hindi ka dapat mag-focus dun sa person mo. Kundi sa sarili mo, paano naman yun? Paano po nagmamanifest naman ako? Pero bakit hindi ako kailangan mag-focus dun sa person ko? When you manifest, you set your intentions sa universe, kay God. You set your intentions manifesting your person. Ibig sabihin yan, hangad mo yung person mo na bumalik sa'yo, hangad mo yung person mo na magbago, hangad mo ng panibagong person sa buhay mo. In the morning, set your intentions through meditation, through visualization. Then after that, i-release mo yung energy. Huwag ka maghintay ng buong maghapon. Then mag-focus ka na sa sarili mo. Kung ano man yung gawain mo, gawin mo. Sa ganong paraan, yung pinapalakas mo yung energy mo.
at mas nagiging attractive ka. Kasi hinahayaan mo yung universe na doon sa intention mo. Hindi mo hindi mo na siya hinuhold pang ganun. Kasi kapag nag-set ka ng intention sa universe, you are manifesting for love, tapos wala kang ginawa kundi maghantay. Wala kang ginawa kundi mag-check sa social media, o yung mga dating app, or kung ano-ano pa, or yung person mo, mag-check kung naka-unblock ka na, ganyan. Hindi mo pinapakalwalan yung energy mo. No, pero kapag sinet mo na intention, pinakawalan mo yan sa yung energy na yon sa universe, hayaan mo na magtrabaho ang universe para doon. At mag-focus ka naman sa sarili mo. Then, maganda dito, nag-focus ka sa sarili mo. Yan, nagkaroon ka ng clarity in mind na hindi mo kailangan maghabol, hindi mo kailangan maghanap so that you become more attractive. Yan, very hopeful ka sa buhay mo. So, kung ano man yung mga gawain mo, karera mo, yung yung mga bagay na gusto mong gawin, pangarap mo. You celebrate with your friends. Ayan. So, go. Hindi naman kailangan party overnight, party ng party. Ibig sabihin, sometimes catch up with your friends. Ayan. Tapos, hopeful ka, very positive ang mindset mo. Ang maganda dito, ang dami ditong dumating, oh. Merong Knight of Swords, merong Knight of Cups, merong Knight of Wands, 3 Knights to, tapos Page of Pentacles, ang dami nila. Dumating dito si 4 of Wands. Yan, ibig sabihin, merong isang tao from your past who wants to reconnect with you. Maybe siya si Knight of Swords, si Knight of Cups, Knight of Wands, or si Page of Pentacles. Maaring dati mo na tong kaibigan or maaring ex mo to before pa tong isang mysterious na to na muling magbabalik. Magtatagpuan yung langdas, biglang magkakamustahan kayo, biglang magkakaroon kayo ulit ng communication ng person na to. No, si Knight of Swords, siya yung someone na air sign. Nandito lahat ng signs. Merong mga water sign, fire sign, siyaka earth sign. So lahat. No, maaring isa sa kanila yung babalik sa'yo or magre-reconnect sa'yo, at maaring 3 sa kanila yung panibagong person na maa-attract mo sa buhay mo. So ang dami nila, no, parang ang mangyayari ngayon, magkakaroon ka ng options sa love. No, parang ang gawin mo dito is just to enjoy meeting them without committing to them. No, wag mo madaliin. Parang kilalanin mo muna silang mabuti. Okay lang to meet them. Kasi hindi mo naman sila sabay-sabay na sabihin natin na karelasyon eh. It's just meeting them as friends, knowing them well. Tapos yung isang tao rin babalik sa buhay mo. Tapos i-feel mo lang yung vibes. Saan ka mas panatag? Saan ka mas feel secured? Saan ka mas feel yung masaya ka kapag kasama siya? Diba, napapangiti ka, yung palagay ang loob mo, diba, yung feel safe. Sino sa kanila? Damahin mo lang yon, dahil isa sa kanila, yun talaga masasabi nating meron kayong mutual attraction at meron kayong mutual feelings na mag-grow together, at it will lead into a very happy, fulfilling, deep, loving relationship. Diba? 10 of Cups dito, overflowing of love, of joy, of happiness. Diba? Mag-grow talaga yon. So, sino man sa kanila, diba, i-enjoy mo meeting them. But isa sa kanila, ang talagang sabihin natin, yung kakaiba, yung pintig ng puso mo. At yung isa na yon will lead you into a deep, loving, happy relationship. Okay? So, tingnan natin ang message para sa inyo. Importante siya always to work on with your energy. Ibig sabihin niya, huwag ka masyadong mag-dwell dun sa mga negativity or dun sa feeling of yung loneliness or feeling of sadness, di ba? Kasi marami talaga dyan. No, kaya nga dito, ang dami mo pang options in love eh. Wag mo nga lang pagsabay-sabayin yan, ha? Ano yung karelasyon mo silang 3, 4, 2, di ba? Wag.
Okay lang meeting them as friends, knowing them, kilalanin mo sila, pero isa talaga diyan, yung mafe-feel mo, mararamdaman mo, yung joy, yung happiness, yung love, yung affection, yung care, yung respect ang pinaka-importante. Okay? It will lead you to a happy relationship. Yan. You're ready? You're ready na. Ready ka na. No? Kasi ibibigay sa'yo yun ng universe yan kapag talagang ready ka na. Abundance of love, and meditation brings answer. Kapag nararamdaman mo, naguguluhan ka, just meditate para makalma yung isipan mo so that you can think clearly, ma-release ang mga negative thoughts and feelings. Meditation brings answer. Past life relationship. You have known each other before. Ito yun. Nandito si Four of Wands. Ibig sabihin, ito yung isang tao na kilala mo na siya eh. No, before. Or, ito yung sa Two of Cups. Ibig sabihin, siya yung mamimit mo pa lang ngayon. Pero, parang matagal na kayong magkakilala. Kaya ganun, parehong, nandun yung mutual feelings ninyo. May mga ganun eh, yung palagi ka agad kasi parang matagal na kayong magkakilala, magkasundo kayo, diba? Engagement. Your love life is ascending into higher level of commitment. Oh. Nandito yung engagement. Nandiyan yung Four of Wands, nandiyan yung Two of Cups, nandiyan yung Ten of Cups. So, it will lead into engagement. Pa? Kaya nga sabi nila, kaya nandito rin yung stars, is don't lose hope about your love life. Don't lose hope. No? Sometimes yung mga nararanasan mong hindi maganda sa buhay, it's just, pinapatatag ka lang yan. Just gives you lessons in life or make you realize na life is not easy, but still you have to choose the better side of it. You have to choose to be happy kasi nasa sayo yan eh. It's your decision to be happy or it's your decision na magdwell na lang sa loneliness. It's up to you. So, kailangan piliin mo yung positivity. Piliin mo being happy. Kasi yung energy yan, being happy. At kapag yung energy na yan talaga nag-work sa'yo, you feel in love, kailangan ma-in love ka sa sarili mo by taking care of yourself, by respecting yourself. That you will become more attractive, you attract more person into your life, at ma-attract mo yung someone na talagang maglilid sa'yo sa engagement. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.